Sa kalagitnaan nga po mga idol ng pagsilabasan ngayon ng mga lumalabas na trade kay Klay Thompson ay sa wakas nagsalita na nga patungkol dito. Yan naman ang ating unang storya na pag-uusapan. Nasasamahan ko na rin ang balitang nagbabala na nga po ang Boston Celtics na target nga po nilang kunin ang kampeonato sa in-season tournament. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang top 2 na nga po sa MVP si LeBron James at ang naging laro nila kontra sa Detroit Pistons. Kaya mga idol, tara! Matapos nga po mga idol ang sobrang nakakadismayang pagkatalo ng Golden State Warriors kontra sa Sacramento Kings kahapon, iba't ibang mga klaseng pambabatikos nga po ang kanilang natanggap mula sa mga fans at NBA analyst. Hindi na nga daw talaga mapagkakatiwalaan pa ang kasalukuyang lineup ngayon since sobra nga talagang nahihirapan silang manalo sa kanilang mga nakalipas na laro na nangangahulugang hindi sila isang ganap na contender. Bukod nga po dyan, umingay na rin naman nga po ngayon ang balitang trade patungkol kay Klay Thompson gayong dahil nga sa pagiging sobrang inconsistent nito sa kanyang laro, especially sa shooting. Nararapat na nga talaga siyang ipamigay sa ibang team since patapos na rin naman ang kanyang kontrata. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa naging pahayag mismo ni Klay Thompson, wala rin naman nga siyang pakialam sa mga lumalabas na trade rumors patungkol sa kanya ngayong season since mas nakatuon para naman ito sa kanyang laro. Makakasagaba lamang nga daw ito sa kanyang isipan kaya ginagawa na lamang nga po niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang Warriors. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa babala ng Boston Celtics na kukunin nila ang kampeonato sa in-season tournament. Isa nga po mga idol ang Group C ng East sa mga pinaka-competitive na grupo sa in-season since nagkaroon dito ng 3-way tie matapos tumabla sa 3 wins o 1 loss ang record ng Celtics, Magic at Nets. Mabuti na lamang natambakan nga po ng Boston ng Bulls sa kanilang last season upang makuha nila ang kalamangan pagdating sa point differential. At kahit man nga natambakan nila ang Bulls dito, pinili para naman nilang ipasok hanggang sa huling minuto ang kanilang mga starter upang maprotektahan ang kanilang kalamangan. Gumamit pa nga po ang Celtics ng Drummond strategy upang mapigilin na ang Bulls na makahabol since hirap nga si Andre Drummond pagdating sa free throw. Sa ganyang paraan, epektibo nilang nakuha ang kanilang kinakailangan 23 plus points na kalamangan upang maka-advance sa in-season tournament. Yes mga idol, ganyan nga kadesperado ang Boston ngayon na gusto nga po nilang makuha ang kanilang unang tropeyo ng in-season upang makabawi naman sila sa pagkatalo ng mga nagdaang taon. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang top 2 na nga po sa MVP si LeBron James at ang naging laro nila kontra sa Detroit Pistons. Alam naman nga po ninyo na ang Lakers nga po ang number 1 team sa Western Conference sa in-season tournament sa kanilang record 4 wins at wala pang talo. At isa nga po sa mga naging rason bakit sila undefeated, walang iba kundi ang kanilang superstar na si LeBron James na naging sobrang competitive sa kanilang mga laro. Kaya di na nga nakapagtataka kung bakit pumapangalawa na nga po siya sa MVP rankings ng in-season sunod kay Tyrese Haliburton. Pero sa kabila nga po niyan, kailangan pa rin man nilang mag-ingat since hindi nga biro ang kanilang kalaban sa quarterfinals gayong eto nga po ay ang Phoenix Suns ni Kevin Durant. Subalit bago pa man nga po nila yan problemahin, nag-focus muna nga ang Lakers sa kanilang game kontra sa Detroit Pistons. Gaya nga po ng kanilang nagdaang laro, undermanned na naman ang lineup ng Lakers sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga mahalagang players. Pero sa kabila nga po niyan, nagawa pa rin naman ng Lakers na maagang lumamang sa kanilang laro matapos mag-init ang kanilang shooting at kumagat ang depensa sa ilalim ng basket ni Anthony Davis. Bagamat man sinubukan ng Pistons na humabol, hindi nga kinaya ng kanilang mga batang lineup ang lakas ng Lakers matapos silang mag-struggle muli
pagdating sa pagtatala ng puntos. Syempre, hirap pa rin naman nga po ang Pistons na pigilan si LeBron sa pagsalaksak nito, kaya sa huli madali nga pong nakuha ng Lakers ang panalo at umangat na sa 11 wins, 8 losses ang kanilang win-loss record sa Western Conference. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol.